Look at that. Oh, mayroong seagull doon, oh. Solo niya. Ang ganda nung ano, nung Perry Building. Buti na lang may dalawang taong mabait, oh. At saka right of way ko, ako ang tumatawid, eh. Tumawid ako, naghintay ako ng maayos doon sa kabilang side. Tahimik ako, peacefully, respectfully akong naghintay ng tamang oras ng pagtawid ko. Lagi kong ginagawa yan, sumusunod ako, law-abiding citizen. Aba, nung ako na ang tumatawid, eh, yung truck na impatient na hindi pa naman niya time, eh, bigla akong binusinahan ng malakas. Eh, nag-wave pa ako sa kanya na kahit ako naman ang may right of way, in-acknowledge ko na nandyan siya. Dapat padaanin niya muna ako dahil syempre kung maabutan ako sa gitna na tapos na yung ano, yung oras ng pagtawid, di ako naman ang in danger. I'm telling you, lagi akong may ganyan luck. Ewan ko mula bata ako. Sa Pilipinas man kahit saan ako pumunta. Yung sabi nga ng ano ko ng counselor ko, parang may generational curse ang family namin. Dahil hindi lang sa akin nangyayari yan, pati sa buong angkan ko. Pero sa akin talaga proven mula bata ako hanggang ngayon. Tinan mo, ang ganda-ganda ng araw ko. Naglalakad ako para matanggal yung stress ko, yung anxiety ko, yung depression ko. Pagkatapos biglang bubusinahan ako ng napakalakas na parang mali ako na tumawid ako, right of way, nag-intay ako. May number pa nga yung lights. Hindi ako tumawid ng red, nag-intay ako ng green. So it's my right of way, pero in-acknowledge ko pa siya, ngumiti pa ako sa kanya, pero talagang may mga taong a-hole. Kahit saan kang parte ng mundo, may taong either mabait or masama. Talagang sisirain ang araw mo. Ang ganda-ganda ng araw, ang ganda-ganda ng view. Ewan ko, sa dinami-dami ng pwesto, ng lugar, ng pagkakataon, ng moment, laging natatapat sa akin. Kahapon din, nung naglalakad ako sa market, cyclist naman, Asian, ang yabang at saka ang sama ng ugali. Papatawid din ako. Pwede namang dumaan na siya bago pa ako napunta sa spot na yon dahil galing ako sa mall. Pero talagang ipinagtapat kami. Tatawid ako, cyclist siya may bicycle line for them. Pero tumawid siya sa sidewalk. Ang dami naming taong biglang na-startle dahil bigla na lang siya nag-change ng way. Mayroon silang designated lane na mayroon pang drawing sa ganyan o nakalagay bicycle. Bigla siyang gumanon dito sa amin. So, kahit na mali siya, nag-giveaway ako. Tapos bigla ba naman akong sinigawan na sabi niyang gano'n, no? Tara, sa Tagalog na lang ha. Tarantado ka ba? Babanggain mo ako? Hala, binaliktad pa niya. Sinabi, talagang lagi na nga lang as I said, kotang-kota na as in 3 decades na or 4 decades na malapit ng 5 decades. Dahil 49 na ako. Sabi ng isip ko, enough is enough. Lagi mo na lang sinosuppress yung emotion mo. Sorry guys, ako nagbe-vent out ako kasi talagang napapagod na ako, mentally exhausted na ako sa mga taong abhorrent, mga despicable na yan, menace of the society. But anyway, that moment yung sinigawan ako, syempre ang daming iba-ibang lahi na katabi ko, napahiya ako, parang akala nila ako ang may kasalanan. Pero I'm pretty sure they know that guy is at fault. Pero I have to say something, ang sama, ang kalos ng abrasive ng ugali niya. Huminto pa talaga siya, bumaba pa siya sa bisikleta niya na akala mo mang-uumbag, ready ako. Nakikita nyo naman yung mga singsing ko. God forbid, ayokong gamitin, ayoko manakit ng kapo. Kaya nga dumating ako sa edad na 49 na wala akong wala akong record kahit sa ang state ako tumira. Like Florida, Washington, dito sa ibang mga county, wala akong record kahit sa Pilipinas, kahit ang daming nambuli sa akin, kahit sa school, wala akong record sa principal dahil nga takot akong makulong. Yan ang biggest fear ko. Kaya lagi ako nagpaparaya, lagi na lang ako nagiging victim, countless. I lost count. But anyway, lagi ko na lang sinusuppress yung emotion ko kaya nagkaroon ako ng anxiety, depression at kung ano-ano pa, PTSD, nagiging jumpy ako dahil lagi na lang out of nowhere biglang may gagago sa akin that will pick on me, like parang tingin nila sa akin easy on to pick on and then push over ba. So that day biglang umahon yung galit sa utak ko. I didn't even know where did I get that courage at saka yung parang yung moment na nag-snap ako na nakalimutan ko yung etiquette ko tsaka yung hiya ko sa paligid ko. Ay po, minura ko talaga. Minura ko na dire-diretso yung English ko. Dahil ang kapal, bababain, lalapitan pa. Sabi ko na,
mag-isip-isip ka muna bago mo gawin yan. Nakita niya nakakuyom na yung mga kamao kong ganyan. Nakita niya yan, matalim yan. Sa isip-isip ko, bubutasin ko yung liig mo. Una kong titirahin yung liig mo. O kaya mukha mo, I don't wanna do that. Please, magbago ka ng isip, sabi rin ng kabilang brain ko. For the sake of, both of us, I don't wanna go to jail and I don't wanna start now na magkaroon ng record or trouble dahil 49 na ako. Ayokong sirain yung mga taon na good record kahit sa trabaho. Kahit may mga nambuli sa akin, mga coworker, hindi ko pinatulan. Alam na mga amo ko yan. Tsaka dito sa Amerika ngayon, iba ang patakaran ng bagong presidente. Pag kahit American citizen ka, pag hindi ka dito pinanganak at nagkaroon ka ng criminal record or bad record, deported ka. Ngayon pa ba ako madideport na 32 years na ako dito sa Amerika? Sisirain lang ng isang low life na kapwa Asian ko pa ha. Hindi ko alam kung anong lahi niya dahil mahirap yung assume dahil iba-iba naman ang Asian. So anyway, ang punto ko, ginagala-gala ko para hindi kayo maboard habang nagkukwento ako. Please bear with me. Gusto ko lang mag-vent out kasi it's my form of therapy din. Kasi kung iipunin mo, mag-i-snap ka kaya lalong maraming taong nagwawala or bigla na lang gumagawa ng something na regrettable. Kasi naipon yun. I could relate to that. Almost more than 3 decades ko nang iniipon suppressed emotion. Kaya minsan napapass out ako pagka ina-atake ako ng anxiety ko. Na-build up na negative energy yun. But anyway, yan today nga, pagtawid ko talaga nagulat ako, ang lakas mayroon akong tinnitus sa both ears ko, yung high pitch na sound pag na-trigger. Yung tinnitus ko, umuugong yung parehong tenga ko, tapos nahihilo ako, natitrigger yung vestibular peripheral migraine ko as soon as the tinnitus start. Yung mga loud sound na yun ang nagtitrigger, isa sa trigger ng tinnitus ko. Ang lapit ko sa truck niya, biglang bumusina ng malakas na malakas. Ay, buti ka mo, hindi ako nakapagsalita, hindi ko siya inep ng daliri ko. Dahil naisip ko pa, no, wag mo sirain ang araw mo. Pero yung kano na paparating, sabi niya, nag-ano siya ng parang gano'n, no, what the heck? I saw that. Sabi ko, right? Sabi niya, it's your right of way. Siguro nakita niya nag-intay ako sa kahit na mainit yung araw, nag-intay ako patiently sa dulo bago ako tumawid. Tapos nakita niyang inacknowledge ko yung a-hole na kung sino mang dimwit or hapwit. Pagkatapos, ginanon ako. Tapos may isa rin na ibang tumawid siya doon pag ganon. Isang lalaki naman na parang Arabic or yung Middle Eastern ganyan. Sabi niya, nakita ko rin yun. Sabi niya, mga tao talaga dito sa may mga gasay ko, maraming ganyan dito. At may luck ako na parang magnet sa mga ganyang klase ng tao. Kahit saan ako magpunta, proven yan. Lalo na ng mga close friend ko, pagkasama ko sila, roommate ko since I was 19, alam niya yan, mga best friend ko, family ko, pag umuwi ako sa Pilipinas, never na walang drama. Kahit saan magpunta, ospital, palengke, sanlaan, even sa loob ng eroplano. Nasaksihan niya nung naging katabi kong babae na first time niyang uuwi na trauma patuloy, kawawa naman, nag-apologize ako sa kanya. Alam naman niyang I'm not the one who started it. Pero, come on now. You have to stand your ground and you have to fight for your rights or else lagi kang tatapak-tapakan, di ba? May mga moment na nilalaban ko na talaga pero marami akong in-slide off lang. Anyway, ito yung Pier 14. Diyan kami pumupunta pag gusto namin mag-sightseeing. Maraming nagpi-fishing dyan and crabbing. Ito ang original na pier. Kaya, tinan mo, nandoon yung mga Pier 39. Bakit Pier 14 yan? Dapat Pier 1, di ba? Kasi ito nung luman-luma, yung Victorian yung dulo. Victorian building yan dati. Ang kaisa-isang Victorian building na post office. Kaso nasunog yung biggest quake nung 1906, then followed by a huge fire sa buong syudad. Na lahat ng tao sumakay ng boat at nag-across the bay para mailigtas nila yung sarili nila at yung mga belongings na kaya nilang bitbitin. So trivia lang. Maganda dyan kasi may mga mosaic na ayun na yung mga bawat parang tiles, ipinapaliwanag yung mga bagay-bagay, mosaic, ganyan. So kung pupunta kayo rito sa Bay Area, dito sa Boto, Embarcadero yan. Hanggang dulo, Fisherman's Wharf and Girardelli Square. And then North Point, yung La Playa, yung magandang beach na may nakadaong na Spanish galleon na retired na dati nagsisail, ngayon retired na siya. Permanent home niya na yon yung La Playa doon.
And then ayan yung Perry Building, may farmers market dyan. Interesting lahat ng mga shops and ang boutique restaurant and everything, wine, everything. Maganda dyan. Tapos syempre yung mga sakayan ng ferry boat papunta sa iba't ibang island across the bay. Iba't ibang gate. Yan, isa sa ferry boat. So puntahan nyo to. Silipin nyo yan. High tide ngayon kasi nakita mo. Pag hindi yan high tide, kitang-kita yung hagdanan pababa. Ngayon umabot yung tubig hanggang dulo. Sobrang taas ng tubig ngayon. Pero tahimik. Still water. Alright, yun nga. But anyway, yun nga talagang my God, kahit saan ako. Lagi ako nagdadasal tuwing aalis ako ng bahay na ipag-adya ako sa mga ganyang klaseng individual. Pero talagang may ano parang may magnet, may pull yung negative energy na kaya nga sabi nila kailangan mong humanap ng some kind of parang healer or shaman or spiritista or whatever, yung mga ganyan na magpa-cleansing ka ng aura para makat yung generational curse na nagpasalin-salin sa inyo. Kaya kahit anong gawin kong pagsisipag, pagsunod sa tamang asal, hindi kami umaasenso. Lahat ng angka namin, halos lahat mahirap. Maya't maya may mga kung ano-anong problema, hindi na uubusan. Kaya kahit makaipon ka na, uuwi lang sa mga bayaran ng kung ano-anong nangyayari. Dahil nga sa generational na parang nagsalin-salin na unfair, di ba? Ninuno mo ang gumawa ng something bad tapos lahat ng mga generation na bloodline nadamay. It's not fair. I don't deserve this. Naging ano ang buhay ko. Pumunta ako rito para lumaban ng patas at makipagsapalaran at tulungan ng magulang ko sa murang edad after high school na nakatapos ako. Pumunta na ako dito on my own at nakipagsapalaran. Tapos wala. Lagi lang akong nababad luck, misfortune, unfortunate series of events in my life. Nako po, kung ikukwento ko ang buhay ko, hindi kayo maniniwala. Walang sinabi ang maalaala mo kaya at magpakailanman at kung ano-anong mga drama, anthology dahil just me, you, kung gagawin kong libro, grimoire, ganun kakapal. Kahit ako hindi na ako maniwala, tinatawanan ko na lang dahil non-stop, never ending. When it rain, it pours. That's my kind of life. It's not one at a time. It's like bring it on lahat-lahat sabay-sabay. Nakakapagod. Mentally, physically, spiritually, I'm super drained. Hindi ko alam kung why I'm still standing. Maybe because, I don't know, because I have faith in God. Everything is happening for a reason. Yun na lang ang kinakapitan ko. Anyway, haba na ng kwento ko. Sorry you guys. Hindi dapat tutungkol sa akin. Tungkol lang to sa mga view. Pero kailangan kong event out. At least, may nalaman kayo sa buhay ko kung mapapanood nyo to. Thank you for watching. Thank you for your time. I appreciate each and every one of you guys spending your time watching this. And God bless sa ating lahat. Ingat tayong lahat dahil kahit sa panig ng mundo, may tao talagang, willing mag-take advantage, mang-api at saka manakit emotionally, physically. At tayo na lang ang bahala na sabi nga nila, di ba, we cannot control their action but we can always control our reactions. So never forget that. But I appreciate kayong lahat. Thank you. Have a good day now. Bye-bye. Be safe. God bless.